Hola, toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 21, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 26 to 33. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago ang di malalantad at nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang binubulong ninyo ay inyong pagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan nyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba'y pinagbibili ang maya ng isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kundi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit, ang magtatwa sa akin sa harapan ng maraming tao, ay tatatwa ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, and Happy Sunday. Sa gospel natin ngayon, isinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad at sinabi, huwag kayong matakot. Paulit-ulit niyang sinabi ito dahil alam niyang kapag piniling mabuhay para sa Diyos, may pagkakataon na we can be misunderstood. May pagkakataon na maari tayong i-judge. May pagkakataong matatakot tayo. Kaya't anong sabi niya? Hindi ba yung maya ay pinagbibili ng 2 mamera? Napakamurang halaga. Pero walang nahuhulog sa lupa kundi pinahintulutan ng Ama. At dagdag pa niya, our God the Father, kahit yung buhok natin ay bilang niyan lahat. Napakaganda ng gospel natin. Hindi nito sinasabi na wala tayong problema. Ang ibig sabihin, lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng ito ay nararamdaman at nakikita ng Ama. Ngayon po ay Father's Day. Maganda ring pagnilaya natin na sa totoo lang, hindi naman pare-pareho yung experience natin sa ating mga ama o sa pagiging ama. May ilan na lumaki sa Ama na laging nandyan, laging present. May ilan naman na lumaki sa tatay na tahimik lang. May ilan na lumaki sa na kulang sa yakap. At meron din naman na ang experience nila sa kanilang ama ay sila pa mismo ang naging dahilan ng sugat sa kanilang pagkatao. At kung minsan, baka isa ka rin sa mga taong nahihirapang isipin na ang Diyos bilang Ama. Gusto kong sabihin ito na may paggalang sa sugat mo, na hindi lahat ng nararanasan natin sa Ama sa lupa ay larawan ng ating Ama sa langit. Kasi may mga amang nagkukulang, may mga amang napapagod, may mga ama na nasasaktan din, may mga ama na hindi natutong magmahal sa paraang kailangan natin. Pero, iba yung Ama natin sa langit. Hindi siya nawawala. Hindi siya emotionally unavailable. Hindi siya nagmamahal based sa iyong performance. Hindi siya nagsasawang bumalik. At napakaganda ng sabi ni Jesus, kahit yung Ama natin sa langit, kahit yung buhok natin, ay bilang na bilang niya. Parang it's one way of saying na yung Ama natin sa langit, kilalang kilala ka niya. Hindi lang sa pangalan mo. Our God the Father,
Kilala niya yung takot mo, yung pagod mo, yung luha mo, yung mga bagay na hindi mo nasasabi. At baka ito rin yung paanyaya sa atin ngayong Father's Day. Kung ikaw ay na-bless sa tatay mo, let us be thankful. Pero kung ikaw naman ay nasugatan ng tatay mo, pagdasal natin. O kung ikaw ay ama, huwag matakot maging present kahit hindi perpekto. Kasi mga tatay, mga daddy, hindi hinanap ng yung anak yung perpektong ama. Kadalasan, ang hinahanap nila ay yung mga ama na nandiyan. At sa ating lahat, may ama tayong hindi umaalis, laging nakatunghay sa atin. Let us pray. Ama naming mapagmahal, salamat dahil kilala mo kami. Salamat dahil kahit hindi kami perpekto, minamahal mo kami. Ngayong Father's Day, pinagdadasal namin ang lahat ng ama. Ang masasaya, ang mga pagod, ang tahimik, ang mga nagsisikap na ama. Pagaling mo rin ang mga pusong nasaktan ng karanasan sa pagiging ama at turuan mo kaming maranasan ng iyong pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi umaalis at hindi nagsasawang bumalik. Kapag natatakot kami, ipaalala mong higit kaming mahalaga. Amen. Friends, may kakilala ka bang nag-aalala? May kakilala ka bang laging nagwo-worry? Share natin yung audio gospel na ito. Share natin to sa ating mga kaibigan, kakilala, mga kapamilya, kamag-anak, mga classmates kasama sa trabaho. Share din natin to sa mga tatay. Kasi alam mo, sa totoo lang yung mga tatay, warrior din yan. Nagwo-worry din sila. Baka ito yung magandang paalala sa mga tatay na useless yung worry natin. Pagkatiwala natin lahat sa Diyos. Muli ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.